Aba, magugulat kayo rito. Ngayon lang nangyari ito. Senador Amy Marcos nagsalita na tungkol sa budget at kanyang ipinagtatanggol ang Malacanang dito. Ipinagtatanggol ang kanyang kapatid. Aba, dahil nga ho sa maraming nagulat na nabago ang budget, proposed budget ng Malacanang pagdating sa bicameral conference, yung meeting between congressman at mga senador dun sa 2025 national budget. Pakinggan po ninyo ito. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Yan o. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin, Ayan o, yung tungkol sa budget. Ayan, Senador Amy Marcos napilitan na magsalita. Huwag daw ipahamak ang kanyang kapatid. Kasi ito ganito po yun Pag pinirmahan ng ating Pangulo yung inaproban ng BICAM, Bicameral Conference Committee, yan po ay komposisyon ng kinatawan ng Congress nga at Senate, delikado ang ating Pangulo dyan. Kasi labag nga po sa batas yun Labag sa saligang batas na yung budget ng Department of Education ay mas mababa kaysa ibang department. Kasi ilang beses kong sinabi ito nung araw pa. Under 1987 Constitution, number 1 na budget for education. Taon-taon, kahit sino pa ang maging Pangulo. Nasa saligang batas yun Ito ang ginawa, sabi ni Amy. Aabot ng mahigit na 1 trilyon ang budget ng DPWS. Tapos 800 lang ba o 900 plus lang? Wala pang, basta mas maliit yung inaproban ng BICAM sa budget ng Department of Education. Ay mabigat yan. Kaya nga napilitan isang araw nagkaroon ng emergency meeting ang Pangulo sa Economic Manager na pinangunahan ni Finance Secretary Raprecto, NEDA Secretary Balisacan, at saka taga DTI, kung di ako kakamali, at Secretary ng DBM si Pangandaman. Nandun din si Executive Secretary Bersamin, kasi ano yan, dating Chief Justice yan ng Supreme Court. Alam niya na kung ano sinasabi ng saligang batas. So nakita nila na may problema nga. Kaya hinold ang signature, ang pagpirma doon sa General Appropriation Bill. Kasi pag napirmahan niya, ganap na batas na. So hindi pa pinirmahan, under review. Kaya sabi nga ng Pangulo, walang holiday, walang Christmas season, walang bakasyon ng Office of the President. Aaralin itong sinumiting budget. At pag nagkamali dyan, baka maging ground dyan. Para siya kasuhan. Ay iwasan niya ng Malacanang. Kaya nga ang Executive Secretary, dating Chief Justice, alam niya ang batas. Alam niya ang saligang batas. At hindi yan papayagan ng Office of the President na ganon. Ngayon, ang paniniwala ni Amy Marcos, ibalik sa BICAM para talakayin ulit. Pero sabi rin ng iba, hindi. Ayan, so may problema. May problema. Magpapasko na, dapat ang pinag-uusapan ay pagkaing masarap, masayang pamilya, masayang Pilipino, saan man sulok sa buong mundo. Pero ngayon parang hindi. Kasi ngayon budget na inaproban ng Kongreso at Senado ay malayo dun sa proposed budget. Yung proposed budget kasi ng Malacanang ay laging number 1 ang education. Nasa sa batas ngayon, inuulit ko. Bakit nyo binago mga senador, congressman? Ano kayo? Ang chairman ng Committee on Appropriations sa Senado, Committee on Finance yan, si Senador Po. Nagtaka nga ako doon, sabi ni Senador Po hindi naman binawasan Nagkaroon lang ng realignment. Anong ibig sabihin nun? Binawasan nga yun Inalis nga yung 10 billion o 12 billion. Napunta sa DPWS. Bakit aabot ng trillion ang budget ng DPWS? Tapos ang DepEd hindi. Di ba laki ng pagkakaiba nun? Naging number 1 na ang DPWH, dapat hindi yan number 1, dapat number 2 yan o number 3 man lang.
naging number 1 na, di ba unconstitutional yan? Delikado yan. Pag pinirmahan niya ng Pangulo, magiging ground yan for impeachment. Gusto ba niyo ma-impeach si BBM? Natural, hindi. Ayaw nung marami. Ayan, si Amy Marcos, ngayon lang nagsalita ng ganyan. Huwag daw ipahamak yung kanyang kapatid. Kasi alam niya, pag pinirmahan ng Pangulo yan, may malaking problema ang kakarapin sa 2025. So, ayan. Dati, marami ako sinasabi laban kay Amy. Pero ngayon, dito sa isyong ito, nanindigan siya. Education ang priority. Dahil nga, yun nasa sinasabi ng batas. Ano inyong masasabi dyan? So, dapat mag-usap si Speaker Romualdez, si Senador si Escudero, ang Senate President, at yung dalawang chairman ng komite. Yung chairman ng Finance Committee, si Senador Poe, at chairman ng Appropriation Committee na si Saldico. Ayan. Ang iksin na apelyido nito mga chairman. Isang Poe at isang Ko. Diba? Saldico, Partilis Bicol. Si Grace po. Puro yan. Yung maiksing apelyido ang chairman ng mga committee ma-influensya tungkol sa budget. Pero alam niyo sa Kongreso, hindi po ganun ang nangyari. Sa Kongreso, number 1 ang budget ng DepEd. Kasi yun ang sinasabi nga ng saligang batas. Pagdating sa Senado, nag-iba. Ang problema, hindi na ilaban ng team ng Congress na huwag bawasan yung budget ng DepEd. Pero doon sa Senado, verso ng Senado ang nanaig, nabawasan. Hindi na nga siya number 1 ngayon. Abay, may problema nga. May problema. Ang kalaban dito, oras na lang o araw. Ano ngayon? Di ba? Ilang araw na lang, Pasko na. Ilang araw, after Christmas, 1 week na lang, bagong taon na. Ay dapat January 1, bagong batas, bagong budget, hanggang December 31 ng 2025. Ganun po yan eh. Hindi pwedeng reenacted budget. Hindi pwedeng budget for 2024, gagamitin sa 2025. Delikado po yan. Walang safeguard, walang protection. Kung kukurapin yan, mas madali. Kaya kailangan under the law dahil itemize sa batas kung saan gagamitin at ano mga project ang pagkakagastusan. Kung walang budget at ang gagamitin 2024, delikado. Di ba? So tama yung desisyon ng Malacanang. Reviewin at hindi sila nagmamadali. Kaya walang holiday, walang Pasko. Magre-review sila. Mula kahapon, isang araw, tuloy-tuloy yan. At maraming provision ng pwedeng ibito dyan. Pwede kasing ibito ng Pangulo, yung ibito power, yung provision tungkol sa budget ng DPWH at yung budget ng DepEd. Pwede niyang ibito yan. So pag ibinito, dapat ayusin. Dapat ibalik na number 1 ang budget for education, hindi infrastructure project. Kasi yung pinag-uusapan dito, mahalaga ang pag-aaral ng kabataan. Milyon-milyon ito. Ngayon, kung bakit nilagay sa mga project ang pondo, ay alam na natin, for election kasi yan eh. Budget for 2025 ay for election. Baka yung mga re-electionist na senador o yung mga senador na may naghahanap ng maraming vote, maraming boboto, ay maglagay ng maraming project sa iba-ibang lugar sa buong bansa. Yun ang problema. Yung budget magagamit ng personal at hindi yan dapat mangyari. So, isa lang ito sa mga isyong ating binabantayan. Huwag kayong magsawa dahil ito ay pera na nating lahat. Pera ng lahat ng Pilipino sa buong mundo ang pinag-uusapan dito. Kailangan nasa ayos. Suportahan natin si Pangulong Marcos kung tututulan ito at ibibito itong proposed budget na ito at ilang provision. Kasi yun ang kailangan. Hindi pwedeng aproban yan without thinking dahil nga sa delikado. May paglabag sa saligang batas. Mr. President, good luck. Ayusin mo ito. Ngayon, tama yung sinabi ni Amy. Ayaw niyang ipahama ka. Kung ano man ang interest niya ni Amy, importante nagsalita siya. Please like, share ng video.